So, ayan nga ni. Dahil nga ni tayo ay baldado ang person na ites. Ayan. So, medyo matagal akong hindi makapaglakad. And medyo okay na rin yung pakiramdam ko ngayon. And kanina, dahil puyat ako magdamag, dahil hindi ako nakatulog. Dahil syempre, walang ginagawa yung katawan ko. So, hindi ako makatulog talaga. Hindi ako puyat, hindi ako pagod. So, hindi ako makatulog. Ngayon, I tried to sleep. So, wala na yung mga titas ko dito. I tried to sleep. And, pagkaidlip ko, kakaidlip ko lang na naginip ako na nagasipa daw ako. And nagsipa nga talaga. Tapos yung nagsipa kong paa. Yun pang may sugat. O, diba? So, aroroy na lang. Anyways, dahil sa tayo ay tamades ngayong mauubos ko na itong ang sarap-sarap ng tinapay na to, guys. So, dito siya nabibili sa Sans ko. Hindi ko alam sa ibang mga sa ibang mga tindahan, baka meron din. So, para siyang milk bread, something, ganun. Ayan, so, masarap siya. Ito yung binabanatan ko dito at mauubos ko na nga ni. So, paano ba ako nabalda? So, yung tita ko, mayroon siyang operation sa ospital. Dito sa malapit lang sa amin. Yung hospital, walking distance lang. Ngayon, habang hinahatid ko siya, so ang kwento nun, umuwi na ako dito sa bahay. Para mag-lunch. Ngayon, tumawag si tita. Akala ko mayroong emergency. Yung pala magpapahatid lang sa operating room. Ngayon, habang hinahatid ko siya, mayroong nakasunod sa amin na nurse na mayroon ding patient na nakaupo. Naka-wheelchair. Pagdating namin doon sa may kalagitnaan ng tulay, patawid sa kabilang building, kung saan yung operating room, from the ward, ate ko, nagulat na lang ako, mayroong nag-bump sa likod ko. So, sabi ko, aray! As in, napa-aray talaga ako. Then, sabi ko, aray, sabi ko ganun, aray, sabi ko, aray, tita, aray ko, masakit. Then, papagpagan ko lang sana, kahit na masakit na. Di, nung nilingon ko, ate ko, nakita ko yung litid ko, nakaangat na, bes. Tapos, ang lalim ng sugat. Kita ko talaga. Yung litid, nakita ko malinaw kasi, siya, walang dugo. Dumudugo yung sa ilalim, yung parang nakasahod. Mukha siyang pitsil, alam mo yun. Doon yung dugo sa ilalim. Tapos yung litid ko nakahang. Diba? Kaloka. So, mas nauna pa akong inoperahan sa tita ko. Yes. Diba? Pasana all ka na lang talaga, be. Tapos hindi pa doon natapos yun, ang kalbaryo ko, na inoperahan ako. Nung time na pauwi na kami dito sa bahay, hirap na hirap kaming umakyat nung isa kong tita na kasama. Siyempre, yung tita ko nasa ospital. Kasi, siya, inoperahan siya eh. So, pinastay lang siya doon. Ako, be, nung inoperahan, pinauwi ako kaagad kay tapos na. Wala na akong gagawin sa ospital. So, ganun dito sa hospital nila. Kaloka. Sabi ko, hindi man lang ba ako pag-stayhin ng isang gabi man lang sa ospital? Kasi nga, umaga parang tapos na operation ko eh. Ganun. So, hindi sila nagbi-baby dito. Yung tita ko, pagkakinabukasan, lumabas na rin after operation. Kasi operation niya, inabot siya ng gabi. So, pinag-stay na siya sa hospital kasi wala nang visiting hours noon. Wala nang maghahatid sa kanya dito sa bahay. So, parang ganon. Then, nirelease siya pagkakinabukasan, nirelease na rin naman siya. So, pagdating namin dito sa bahay, hindi talaga kami makaakyat kasi ang aming bahay ay nasa second floor pa. May hagdanan. Walang elevator. Hagdanan lang. Ngayon, di talaga kinaya, be. Di talaga kinaya ni tita. Tsaka sabi ko nga, yung body ko, di na rin kinaya kasi umpisa umaga, hindi pa ako nakakain. So, nung oras kami umuwi, nakarating kami dito sa bahay, mga 3:30 a.m. Kasi meron, after ko maoperahan, meron pa kaming mga process na ginawa and whatsoever. Basta marami pa kami inasikaso. And then, bumaba na kami from, nag-taxi kami. And then, pagbaba namin ng taxi, hindi talaga makakilos na, sobrang
pagod na yung katawan ko, as in pagod na. Imagine, mabigat din yung katawan ko, tapos isang paa lang yung gumagana, tapos wala pa akong crutches, kasi nga walang crutches sa hospital. They don't provide even yung mga medicine, like yung mga gamot na nareseta sa'yo, hindi mo mabibili sa hospital. Bibili mo siya sa labas. Ganon. So, nakabili kami ng pain reliever, pero yung, though hindi naman siya ganon kailangan pa. Yung, tawag dun, yung isang malakas na gamot para sa makatulong sa mag-heal, ganon. Hindi pa nabili. Pain reliever lang. So, okay na yun. Pain reliever. Tapos, hindi talaga namin kaya. So, nagtawag na kami ng 911. Pagtawag ng 911, di pa rin makaya. Kasi mga pulis na lalaki dito, hindi nila pwedeng hawakan ang mga babae. I don't know why. Babae lang. Lalaki siguro pwedeng hawakan. Pero ang babae, hindi nila pwedeng hawakan. So, ang nag-assist sa akin ay babaeng pulis. Ngayon, ang babaeng pulis ate ko, maawa ka naman, ang liit lang niya. And strong naman siya. Pero syempre, dahil sa laki ko nga, hindi nila ako makayanan. Syempre, dalawa na sila ni tita. Yung isang tita na kasama namin dito. Tag doon ng, hindi nila ako makayanan. Ngayon, ang ginawa na lang ng pulis, gumawa na lang siya ng paraan. Sabi niya, maglalay na lang tayo. Ay, hindi. Yung isang pulis pala, dahil hindi nila ako kaya eh. Kasi merong, from the kalsada, merong pang pababa bago makarating dito sa bahay. Yung umulan na. So, dali-dali na pinasok na nila ako. Naghiram ng wheelchair sa hospital yung isang pulis. Tapos dinala sa akin. Naghiram siya ng wheelchair. Ayun, then, pinaupo na lang ako sa wheelchair. Binuhat hanggang sa baba. Ngayon, the problem is, hindi nga talaga kayang umakyat ang hagdanan. So, ang tagal pa. Ang ginawa na lang nung isang policewoman, tumawag siya ng isa pang agency. And then, yun, na makatulong sa amin para makakyat ako dito sa bahay. And, binuhat nila ako from baba hanggang dito makarating sa bahay. Kasi talagang, wala yung katawan ko, talagang dead ball na. Pero, ilang araw na ba post op ako? 1 to 4 days post op. Medyo okay na, pero hindi ko may lalakad yung pa ako for matagal. Sadly, baka mga 6 months. Yeah. Hindi ko siya pwedeng puwersahin. Hindi ko siya pwedeng lagyan ng weights. Kasi nga, yung naputol sa akin is yung tendon ko talaga. Okay lang sana kung sa mga bandang tukod yun. Pwedeng itukod yung paa. Pero, yung litid talaga, yung tendon ko talaga doon. Kung saan yung pag ganon ng paa mo, ayun. Hindi ko siya magamit. So, anyways, sa sobra kong chismis, may isang tinapay pa ako dito. Parang dalawa pa lang nakakain ko. So, ayun lang. Ang kwento ng aking buhay. Ngayon, nakahilata lang ako dito. Dito lang ako nakahiga sa sofa ngayon. Kasi, ayoko sa kama. Wala akong kakapitan doon sa kama. Pag nahulog ako doon, pag na-outbalance ako, di nga. Hindi lalo pa. Anyways, nadulas din pala ako sa kasi nag-try na ako mag-crutches ngayon. Yung crutches, hindi siya nakasakto ng hindi siya nakasakto ng paglapat sa sahig. Dumulas. Iyak malala ako nun. Kasi pang second day ko pa lang yun after ng operation eh. Talagang umiyak talaga. Sakit kasi. Tapos kanina, yun, nasipa ko nga yung pako na naginip ako. Nasipa ko yung pako. Yun nga, naisipa ko din. Yun lang guys, ang aking kwento for today's video. Update ko na lang kayo kung natanggal na tong cast ko sa paa. Kasi, gumalala ko ano yung sinabi ng doktor sa akin. 2 weeks, dapat may cast ako or 6 weeks. Kalimutan ko. Tapos after 6 weeks, kailangan nilang x-ray yung paa ko. Kung okay na ba o hindi. May spring na pala ako sa paa guys. So, baka pag naglakad ako, maging kangaroo na baka maging kangaroo na ako nito. Ay, nako. Anyways, yun lang. Bye-bye.